Nakasanayan na nating sukatin ang distansya gamit ang kilometro, 10,000, 100,000. Sa mundo, normal lang ang ganitong mga numero, pero iyon ay dito lang sa mundo. Isa lang tayong maliit na butil ng alikabok sa napakalaking universo kung saan normal lang ang mas malalaking distansya. Ano pa ang masasabi natin tungkol sa universo kung sa solar system pa lang, astronomical unit na ang gamit sa pagsukat ng distansya, hindi kilometro. Ang isang astronomical unit ay katumbas ng distansya sa pagitan ng daigdig at ng araw. Kung isasalin pa rin natin ito sa kilometro, ito ay 150 milyon. Halimbawa, ang Uranus ay nasa layong 3 bilyong kilometro mula sa ating planeta. Ibig sabihin ay 20 astronomical units. Isipin mo na lang ang laki ng sukat na yon. At hindi pa yon ang hangganan. Sa sukat ng buong universo, kahit ang mga astronomical unit ay tila napakaliit. Kaya dito, mas mainam nang gamitin ang light year. Ang light year ay distansyang tinatahak ng liwanag sa isang taon, hindi kasama ang epekto ng gravitational field. Halimbawa, ang Proxima Centauri, ang bituin na pinakamalapit sa solar system, ay nasa layong 4.2 light year mula sa daigdig. Sa totoo lang, napakalit ng distansyang yan. Ano kaya ang maari nating tawaging napakalaking distansya? At ano naman ang tinutukoy na mas malalaking estruktura? Pag-usapan muna natin ang tungkol sa higanteng mga kumpol ng mga galaksya. Natukoy ni na William at John Herschel na mga siyentipiko na may ganitong mga estruktura. At mas malalaki pa ang mga ito kaysa sa iba pang hiwalay na konsentrasyon ng mga galaksya. Mahalagang punto dito ay ang hindi pantay-pantay na distribusyon ng mga ganitong estruktura sa kalawakan. Sa ilang mga lugar, mataas ang konsentrasyon nila, habang sa iba naman ay napakababa. Nangyari ito noong ika-18 siglo. Matapos ang 2 siglo, mas lumawak ang oportunidad ng mga siyentipiko para maintindihan kung paano kumalat ang mga kumpol ng galaksya sa kalawakan. Sa ganitong paraan, napag-alaman natin na ang isang galaksya sa universo na hindi bahagi ng anumang kumpol ay masasabing isang pagbubukod. Madalas, maraming galaksya ang nagkakatipon sa isang lugar dahil sa grabidad. At ang susunod na mas malaki pang antas ay ang tinatawag na mga superkumpol. Ang kakaiba sa kanila ay hindi lang sila binubuo ng 10 galaksya, kundi daan-daan o libo pa nga. Sa mga ganitong kumpol, may konsentrasyon din ng mga gas na may napakataas na temperatura. Sa paglipas ng panahon, natutunan tantiyahin ang radial na bilis mula sa mga metagalaktikong redshift, kaya mas napag-aralan ang mga superkumpol. Dahil dito, natukoy ng mga siyentipiko ang distansya ng mga galaksya at naimodelo ang ayos nito. Ito ay mga mapa sa 3-dimensional na espasyo na nagpapakita ng kalawakan sa loob ng bilyong mga liwanag na taon. Bukod dito, ang pagtuklas ng mga supernova na kumpol ay natulungan ng mga pagsabog ng gamma ray na naglalabas ng malaking enerhiya. Kadalasang nangyayari ang mga pagsabog ng gamma ray sa mga bituin na mabilis umikot at matatagpuan sa mas malalayong bahagi ng kalawakan. Mas maraming pagsabog ng gamma ray ang nangyayari sa mga galaksya na may mataas na antas ng aktibidad at kung saan mas mabilis ang pagkabulok ng materya. Mas detalyadong pinag-aralan ng mga siyentipiko kung paano nakakalat ang mga galaksya at kung anong bilis ang taglay nila na nagbigay daan upang matuklasan ito. Hindi may tuturing ang mga supercluster na pinalaking bersyon lamang ng karaniwang mga kumpol ng galaksya. Sa estruktura, ang mga supercluster ay mas parang hibla at may mataas na densidad. May mga sistema ng galaksya sa ganitong mga formasyon. Maaaring ihambing ito sa bula na sa estruktura nito ay bahagyang kahawig ng mga formasyon ng supercluster. Walang tiyak na anyo para sa mga ganitong estruktura, lubos silang magkakaiba. Maari silang magsilbing mga pader tulad ng dakilang pader ng Sloan. Ang mas pamilyar na mga kumpol ng mga galaxy, gaya ng kumpol ng Virgo o mga superkumpol, ay maaaring nasa anyo ng isang kadena ni Markarian. Tulad ng nabanggit, ang universo ay kilala sa hindi pagiging pantay-pantay. Gayunpaman, hindi ito ganito sa lahat ng bahagi. Halimbawa, magkakapareho ang mga lugar na may sukat na mga 300 megaparsec. Doon, sa pagitan ng mga kumpol ng galaksya, halos walang materya. Ang mga kumpol ay parang sinulid na may densidad na 10 beses mas mababa kaysa karaniwan sa ibang galaksya.
Dito rin maaring mabuo ang galaktikong sinulid. Marahil, isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng pader ay ang dakilang hilagang pader. Ang isa pang pangalan nito ay dakilang pader CFA-2. Ito ang pinakamalaki kasunod ng dakilang pader ni Hercules, ng hilagang corona at dakilang pader ng Sloan. Ang karaniwang distansya ay umaabot ng halos 200 milyong liwanag na taon. Ang kapal ng dakilang hilagang pader ay 15 milyong liwanag na taon. Ang haba ng estruktura ay umaabot ng halos 500 milyong liwanag na taon. Napakalaki ng mga sukat nito. Ngunit hindi pa ito ang sukdulan ng universo. Halimbawa, ang nabanggit na dakilang pader ng Hercules, hilagang corona, ay may sukat na 10 bilyong liwanag taon. At ito, sa totoo lang, ay isa sa 10 ng diametro ng nakikita nating bahagi ng kalawakan. Pag-usapan din natin ang galaktikong pader na pinakamalapit sa sistemang solar. Matatagpuan ito malapit sa konstelasyon ng Teleskopyo, Indiano, Pavo, Centauro at pati na rin sa timog na konstelasyon ng Hydra. Ang mga galaksya na kabilang sa pader na ito ay nasa layo na hindi bababa sa 25 milyong liwanag na taon mula sa ating planetaryong sistema. Ang galaktikong pader na ito ay kinabibilangan ng mga galaktikong kumpol na may kaugnayan din sa daang gatas. Sa malalaking sukat, sa daan-daang milyong liwanag na taon, nakikita natin ang universo bilang isang homogeneous na estruktura kung saan ang lahat ng bahagi ay halos pantay-pantay ang pagkakabahagi. Gayunpaman, tandaan na kapag mas maliit ang bahagi na kinuha natin, makikitang hindi pantay-pantay ang pagkakaayos ng mga ito. Kailangang malaman ito para tama nating mabuo ang teorya ng pag-evolve ng universo. Nakapagdisenyo ang mga siyentipiko ng isang 3-dimensional na modelo kung paano nagaganap ang distribusyon ng mga estrukturang galaktiko sa universo. Nakatulong ito upang malaman na sa lahat ng panig sa loob ng bilyong liwanag taon ay halos puro malilinis na estruktura. Ibig sabihin, ang materya sa isang bahagi ng universo na ilang daang bilyong liwanag taon ay pantay-pantay ang distribusyon. Dahil dito, tinuturing nating homohenyo ang universo sa kabuuan. Ang mga kumpol ng mga galaksya ang pinakamalalaking istruktura sa universo na mas malaki pa kaysa sa mga galactic filament, mga hibla at mga pader ng galaksya. May natatanging katangian ang pagbuo at pag-unlad ng mga kumpol ng galaksya. Lumalaki ang mga istrukturang ito kasabay ng paglawak ng universo. Ngunit maaring pabagali ng grabitasyon ang prosesong ito. Sa kumpol ng mga galaksya, hindi lang gravitasyonal na pag-lens ang katangian ng galaksya. Ito ay isang epekto kung saan nakikita natin ang pinagmumulan ng liwanag na baluktot kapag ang mga sinag mula rito ay dumadaan sa ibang estruktura. Baluktot. Если лучи от него проходят... Nagpapatunay ito ng malaking dami na nakatagong masa mula sa atin na malamang ay nagmumula sa madilim na materya. Dahil dito nabubuo ang mga kumpol ng galaksya dahil ang madilim na materya ay tumutulong sa pag-akit sa mga galaksya. Sa totoo lang, ang madilim na materya ay isang napaka-misteryosong istruktura para sa atin sa universo. Marami pa tayong hindi alam tungkol dito. Gayunpaman, natuklasan ng mga siyentipiko na ang madilim na materya ay isa sa pinakamahalagang salik sa pagbuo ng mga kumpol ng mga galaksya. Pinapalas nito ang lakas ng grabidad. Nanatili pa rin ang tanong, bakit hindi pantay-pantay ang universo sa mas maliliit na sukat? At dito, mahalagang papel din ang ginagampanan ng mga puwersa ng grabidad. Ang mga pantay-pantay na estruktura ay nakakatipon sa ilang bahagi at nagiging masiksik dahil sa epekto nila. Nagsimula ang masinsinang pamamahagi ng materya sa universo ilang panahon matapos ang malaking pagsabog. Ang pagtaas ng masa ng mismong universo ay nadulot na bumagal ang bilis ng paglawak nito. Sa ilang mga bahagi, hindi lang huminto ang paglawak, kundi naging kabaligtarang proseso pa ito ang pagsisikip. Lalo nitong pinalala ang hindi pagkakapantay-pantay. Lumalabas ang mga bagong kumpol ng mga galaksya at mga puwang sa pagitan ng mga galaktikong hibla. Ang teorya kung paano nabubuo ang mga galaksya sa universo sa makabagong panahon ay tinawag na teoryang hierarchical. Ayon sa teoryang ito, sa mga unang yugto ng pagbuo ay may mga nag-iisang galaksya na kalaunan ay nagiging bahagi ng mga kumpol ng galaksya. Ang mga kumpol na ito ay kalaunan ay nagiging mga superkumpol.
Sa ganitong paraan, sa huling bahagi ng pag-unlad ng universo, lumilitaw ang pinakamalalaking galaksya. Sa totoo, ang ganoong pagkakapareho ay likas sa mga lugar na may 300 milyong liwanag taon ang sukat. Ipinapakita nito na pantay-pantay ang pagkakabahagi ng materya sa malalaking estruktura. Gayunpaman, hindi rin magkakapareho ang mga pader ng galaksya. Halimbawa, ang pader ng Hercules hilagang korona. At sa laki nito, mas malaki pa ito kaysa sa 300 milyong liwanag na taon. Dito tayo nakakatagpo ng mga pagsalungat mismo sa kosmolohikal na prinsipyo. Tulad ng nakikita ninyo, hindi lahat ay malinaw para sa atin pagdating sa pag-unlad ng universo. Gawin nating inspirasyon ito para lalo tayong lumalim sa hiwaga ng kalawakan. Sa ganitong paraan, mauunawaan natin kung ano talaga ang ating universo at kung anong lugar ang nakalaan para sa atin dito. Mga patay na bulkan, mga bangin, nagbabagong mga panahon, manipis na patong ng atmosfera, lahat ng ito ay tunog ng napaka-intriga. Patuloy pa rin ang mga pag-aaral tungkol sa Mars hanggang ngayon. Nais ng sangkatauhan na mabuksan ang tabing ng hiwaga ng ika-4 na planeta ng solar system. Sa orbit ng Mars, may 8 aparato ngayon at direkta sa ibabaw nito ay nangongolekta ng datos ang mga espesyal na rover o sa ibang salita, mga Marsocod. Ito ay sina Curiosity at Perseverance na nagtatrabaho mula pa noong 2012 at 2021 ayon sa pagkakasunod. At pati na rin ang spacecraft na tinatawag na InSight na nagsimula ng kanyang misyon noong 2018. Dahil sa mga datos na nakuha natin mula sa mga aparato na nasa ibabaw at nasa orbit, mas marami na tayong nalalaman tungkol sa nakaraan ng Mars. Halimbawa, nalaman natin na dati ay mas banayad ang kalagayan ng planeta at mas malumigmig ito. Anong mga tanawin ang maaari sana nating makita noon sa Mars at ano ang nangyayari dito ngayon? Iyan ang ikukwento sa atin ng mga aparatong pananaliksik. Magsisimula tayo sa orbiter na Mars Odysseus. Nagsimula ito ng operasyon noong 2001 at aktibo pa rin hanggang ngayon. Nakalibot na si Odysseus ng higit 74,000 beses sa paligid ng Mars sa panahong ito. Dahil sa aparatong ito, alam natin kung anong mga anyong lupa ang nasa ibabaw, pati na rin na may mga mineral na bato doon. Lalo kami naging interesado sa katotohanang may mga lugar sa Mars na may yelo, pero matatagpuan ang mga ito sa bahagi ng planeta na sa totoo lang ay hindi mo aakalain na magkakaroon ng ganon. Tuloy pa rin ang trabaho ni Mars Odysseus. Sigurado akong makakakuha pa tayo ng mas maraming datos mula sa kanya. At ito naman ang Martianong Reconnaissance Satellite o pinaikli bilang MRS. Isa sa mga pangunahing gawain nito ay pag-aralan ng ibabaw ng planeta kasabay ng paghahanap ng mga lugar kung saan magiging maginhawa ang pagpapalapag ng anumang pananaliksik na aparato. Dahil dito, marami tayong mga kawili-wiling larawan na nakuha ng kamera ng MRS. Ang pinakakapansin-pansin sa mga ito ay ang larawan ng mga buhangin ng dune. Mapapansin ninyo na may nabuo na parang crust sa ibabaw gaya ng nabanggit natin dati na sa Mars ay may pagbabago rin ng mga panahon. Tuwing taglamig sa planeta, marami nagbabago sa ibabaw nito. Sa Mars, walang malalakas na bagyo ng nyebe o walang katapusang pag-ulan ng nyebe kahit sobrang lamig, umaabot sa minus 123 degrees Celsius sa mga pole. Gayunpaman, sa panahon na yon sa Mars, makakakita ka pa rin ng 2 uri ng nyebe, hindi lang basta ordinaryo. Isa ay gawa sa tubig, ang isa'y tuyong nyebe mula sa carbon dioxide. At syempre, may mga snowflake din sa Mars at medyo kakaiba ang kanilang mga hugis. Ano ang itsura ng snowflake na gawa sa tubig sa Earth? May 6 na gilid ang mga ito dahil kristal ang estruktura ng snowflake. Ang mga estrukturang ito ay hexagonal, ibig sabihin may 6 na gilid. Sa Mars, ang snowflake na gawa sa tuyong yelo ay hugis kubo at may 4 na gilid ang simetrya. Maliit ang mga snowflake sa Mars. Halos hindi mo sila makikita gamit lang ang iyong mga mata. Ang niyebe sa Mars ay kadalasang lumalabas lang sa mga pole, sa pinakamalalamig na bahagi. At kadalasan, ang nyebe ay naiipon sa mga dalisdis na mga mataas na lugar o sa mga bunganga ng mga patay na bulkan. Kadalasan, ang nyebeng gawa sa tubig sa Mars ay hindi umaabot sa ibabaw at agad nagiging gas. Lahat ito ay dahil sa atmosfera.
Napakanipis nito. Napag-usapan na natin ang atmosfera ng Mars. Sinasaliksik ito ng otomatikong interplanetaryong istasyon na MAVEN para malaman kung paano at bakit ito nagbago sa iba't ibang panahon. At ang dahilan kung bakit lalong numinipis ang atmosfera ay ang mga solar wind. Unti-unting lumamig ang planeta. Kasabay nito, nawala rin ang proteksyon mula sa global na magnetic field. Ano nangyayari sa Mars kapag dumarating ang tagsibol? Nagsisimula ang proseso ng pagkatunaw ng yelo sa Mars at pagbuo ng mga kakaibang anyo ng yelo. Sa tagsibol, nagsisimula ring sumabog ang mga geyser. Hindi lang orbiter sonda ang nakukuwento tungkol sa Mars, kundi pati mga Mars rover na matagal nang may misyon. Magsisimula tayo sa Perseverance, ang Mars rover na may nuclear engine. O gaya ng tawag din sa kanya, Mars, isa siya sa pinakabatang Marsianong rover na lumapag sa ibabaw ng Mars noong ika-18 ng Pebrero 2021. Matagal ang inaaral ni Perseverance ang impact crater na Ezera. Pangunahing layunin ng Marsianong rover ay maintindihan ang mga pagbabago sa ibabaw ng Mars noong unang panahon at maghanap ng bakas ng mikrobiyong organismo. Dahil kay Perseverance, nakakuha tayo ng mga sample ng atmosfera ng Mars at mga regolith, pati na rin ng napakaraming larawan ng mga anyong lupa sa pulang planeta. Ang bilang ng mga ito ay umaabot sa 166,000. Narito ang ilan sa mga ito. Ang sasakyang pangkalawakan na Insight. Nalagpasan niya ang matitinding bagyo. Pero kahit ganito, maayos pa rin niyang tinutupad ang misyon niya. Naitala ng aparato ang isang napakalakas na lindol sa Mars. Higit pa ron, ito ang naging pinakamalakas sa lahat ng lindol na alam natin na nangyari sa Mars. Ang ilang pagyanig nito ay naramdaman pa rin kahit makalipas ang 10 oras matapos ang lindol. Napansin din ito ni Insight kahit na ang tinatayang epicentro ng lindol ay nasa 2,000 kilometro ang layo mula sa kanya. Sa totoo lang, dapat banggitin na ang Mars ay may medyo mataas na seismic activity. Sa panahon ng pananatili ni Insight doon, naitala nila ang ilang daang serye ng pagyanig. Magpapatuloy ang pag-aaral ng lindol sa Mars dahil nakakatulong ito sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa anyong lupa ng planeta. At sa wakas, ang Mars rover na si Curiosity. Matapat siyang naglilingkod sa agham ng kalawakan mula pa noong 2012. Madalas siyang nagpapadala ng mga bagong datos. Lalo niyang binibigyang pansin ang mga ulap sa Mars. Halimbawa, napansin ni Curiosity kung paano lumilitaw ang sinag ng araw sa paglubog nito sa mga ulap na mas mataas kaysa iba. Talagang kakaiba ang mga kuhang ito. Mukhang ang mga ulap na ito ay binubuo ng tuyong yelo at carbon dioxide habang ang ibang mga ulap naman ay gawa sa yelong tubig. Dahil nagbabago ang laki ng mga kristal sa mga ulap habang lumilipas ang panahon, nakakakita tayo ng parang bahagare. Pero ika nga, hindi lang ulap ang pinag-uusapan. Nakakita rin si Curiosity ng mga bakas ng lawa na maaaring dating naroon sa Mars. Sinusuri rin ng Mars rover ang bundok Sharp na matatagpuan sa bunganga ng Gali. Sinasabing dati ay may lawa sa bungangang ito. Dumadaloy ang tubig dito mula sa mga ilog ng Mars, ngunit natuyo rin kalaunan. Kasalukuyang inimbestigahan ni Curiosity ang bahagi ng bundok Sharp na may sulfate. Doon din, noong 2016, natuklasan ng Mars rover ang isang metalikong meteorite na karamihan ay binubuo ng bakal at nickel. Ang kakaiba sa bagay na ito ay malamang na ito ay dati nang natunaw. Tinawag nila itong egg rock dahil sa bilog na hugis at kakaibang makinis na ibabaw. Nilika, minsan pakiramdam natin, alam na natin lahat tungkol sa mga planeta ng solar system. Pero sa totoo lang, isa lang itong ilusyon. Napakaraming hiwaga at misteryo sa paligid natin. Hindi rin eksepsyon ang Mars dito. Marami pa siyang hindi pinapakita sa atin.
Posibleng marami tungkol sa nakaraan nito ang hindi na natin malalaman. Gayunpaman, ang mga mananaliksik at mga kagamitan ay hindi nagsasayang ng oras at ginagawa ang lahat ng makakaaya upang mabuksan ang mga lihim ng nakaraan ng pulang planeta. Ang balita tungkol sa lindol sa teritoryo ng Turkey at Syria ay kumalat sa buong mundo. Ang nakakagulat na larawan ng wasak na mga bahay ay nakaantig sa lahat. Bihirang may balita tungkol sa ganitong sakuna. Dapat ninyong malaman na daan-daang lindol ang nangyayari araw-araw, hindi lang 2 o 3. Karamihan sa lindol ay sobrang liit, kaya hindi nararamdaman ng tao. Sa kasamaang palad, paminsan-minsan ay may mga pagyanig na may napakalakas na lakas at ang mga epekto nito ay nagdudulot ng trahedya sa atin. Halimbawa, ang lindol sa Turkiya ay may lakas na 7.8 na nagresulta sa pagkamatay ng 10,000 tao. Tiyak na dapat nating malaman pa ang tungkol sa ganitong mapanirang pangyayari. Bakit nga ba nagkakaroon ng lindol? Bakit ang iba ay mahina at ang iba naman ay malalakas? Malalaman ba agad kung saan makakaroon ng lindol? At bakit tuwing 26 na segundo ay may mga pagyanig sa mundo na tinatawag ding microseism? Para sa simula, kailangan muna nating maintindihan kung ano nga ba ang lindol. Ito ay mga pagyanig sa crust ng mundo na sanhi ng panapanahong paggalaw ng mga masa ng mga bato sa ilalim ng lupa. Malaki ang nagiging ambag dito ng mga seismic na alon. Maraming uri ng lindol ang pwedeng mangyari. Maaring magdulot ang mga ito ng pagyanig ng chandelier sa kwarto o magbura ng buong lungsod sa mundo. Ang ganitong pangyayari ay hindi lang paulit-ulit na pagyanig, kundi maaaring magdulot ng paggalaw ng lupa. Maaaring magdulot ng tsunami ang mga lindol kung ang sentro ng sauna ay nasa ilalim ng dagat. At hindi pa dyan nagtatapos ang lahat, maaaring magdulot ng pagsabog ng bulkan ang mga lindol sa ilalim ng lupa. O kaya naman ay mga pagguho ng lupa. Tulad ng nakikita ninyo, ang mga lindol ay may dalang mapanirang lakas. Ngunit paano nangyayari na sa ilang mga lugar nagkakaroon ng malalakas na lindol kahit ilang beses sa kasaysayan habang sa iba naman ay hindi pa ito nangyari kahit minsan? Saan kadalas nararanasan ang pagyanig sa lupa? Istruktura ng mundo, binubuo ito ng crust, mantle, panloob at panlabas na core. Ang crust ang matigas na bahagi ng mundo. Ngunit hindi ito perpektong solidong balute kundi magkakahiwalay na block na tinatawag na mga plate ng litosfera. Hindi nakapirme ang mga plato, gumagalaw at minsan nagsasalubong o nagkakapatong ang mga ito. Bilang resulta, maraming bitak at mga pagguho ang nabubuo. May bahagi ng lithospheric plate na tumitigil dahil sa banggaan habang ang iba ay patuloy gumagalaw. Sa mga lugar kung saan matatagpuan ang hangganan ng mga fault, kadalasan dito nagaganap ang mga lindol. Sa isang punto, mas malakas ang tensyon mula sa pagkakaiba-iba ng materyales kaysa sa puwersa ng alitan. Mas dumarami ang mga bitak sa ibabaw at napakalaking enerhiya ang biglang lumalabas na siyang direktang nagdudulot ng lindol. Maraming uri ng fault ang makikita sa ibabaw ng daigdig. Maaring pahalang o patayo ang paggalaw ng crust ng lupa. Kapag umaangat ang lupa sa lugar na naghiwalay ang crust, tinatawag itong reverse fault. Mayroon ding mga fault na pahilis kapag hindi sila ganap na patayo o pahalang kundi nakatagilid o nasa anggulo. Mahalagang tandaan na ang mga gawain ng tao ay maaring magdulot ng pagyanig sa lupa. Halimbawa, sa mga lugar na may mga mina at kung saan kumukuha ng langis at gas, mas matindi ang geolohikal na aktibidad. Ang maraming tubig ay napapalambot at nagpapahina sa mga bato kaya't pwedeng magdulot na mas mataas na posibilidad ng lindol ang mga imbakan ng tubig. Pagdating sa mga lindol, madalas gamitin ang unlapping seis. Sa tulong ng sismograpo na itatala ang mga pagyanig sa ilalim ng lupa. Ang sismograma ay tala ng pagyanig. Ang sismograpo ay may dalawang bahagi. Ang una ay isang mabigat na pabigat na nakakabit sa spring o minsan sa kawad. Ang ikalawang bahagi ay espesyal na panulat na nakakabit sa pabigat. Hindi gumagalaw ang dalawang bahagi habang may pag-alog, kaya nagagawa ng panulat na gumuhit ng alon na iba-iba ang amplitude sa papel. Ito ang tinatawag na seismogram. Sa anong mga salik nakadepende ang lakas ng lindol?
Pangunahing may malaking papel dito kung gaano kalalim ang bitak sa crust ng mundo at kung paano gumalaw ang mga plato ng litosfera. Sa epicenter ng lindol, ang lalim ng bitak ay umaabot mula 10 hanggang 30 kilometro. Sa ilang mga kaso, mas malalim pa ito. Mahalagang parameter ang magnitude na siyang tumutulong matukoy ang amplitude ng pagyanig. Ang scale ng magnitude ay mula 0 hanggang 9 na puntos. Ang pagtaas ng 1 puntos ay katumbas ng halos 30 beses na pagtaas ng enerhiya. Ang lakas ng mga pagyanig ay maaring matukoy gamit ang 12-point scale. Ang lokasyon ng lindol ay natutukoy gamit ang tinatawag na P at S na mga alon. Nangyayari ang pagyanig sa alon sa magkaibang paraan dahil mas mabilis ang bilis ng P na alon kaysa S na alon. Dahil dito, natutukoy natin kung saan nagaganap ang lindol. At ang mga I na alon, dahil mas mabilis ang bilis nila, sila ang unang nagdudulot ng mga pagyanig at pagkatapos ay sumusunod ang mga S na alon. Paano ito nakakatulong matukoy kung saan nagaganap ang lindol? Ang totoo niyan, kung malapit ang epicentro sa isang lugar, minimal lang ang pagitan ng oras sa pagitan ng P at S na mga alon. Madalas, halos hindi mo mapapansin, pero kung mas malayo ang lugar, mas mahaba ang pagitan ng mga alon na ito. Para matukoy mismo ang epicentro ng lindol, pwedeng gamitin ang paraan ng triangulation. Kailangan natin ng 3 sismograpo para dito. Kung kukuha tayo ng mapa at magguguhit ng bilog sa paligid ng lokasyon ng mga sismograpo, ang radius ng bawat bilog ay nagpapakita kung gaano kalayo ang aparato mula sa lindol. Ang punto kung saan magtatagpo ang 3 bilog ay may tuturing na epicentro ng sakuna. Sige, malinaw na ito. Gayunpaman, may tanong panatyak na mas pinoproblema ninyo. Pwede ba nating kalkulahin kung kailan mangyayari ang lindol? Kailangan naming biguin kayo. Pero hindi. Sinubukan ng mga siyentipiko na maisa katuparan ito, ngunit hindi nila nagawa. Ang lindol ay nagaganap sa isang lugar dahil sa iba't ibang salik na nakakaapekto rin sa tindi ng epekto nito. Mas mataas ang pangalib ng pagkasira ng infrastruktura tulad ng planta ng kuryente, dam at imbakan ng tubig kapag mas malaki ang bitak sa crust ng lupa. Ang mga lindol ay maaring magdulot ng pagsabog ng mga bulkan, malalakas na tsunami at pagguho ng lupa at kung minsan ay mga sunog sa kagubatan. Naalala niyo ba sa simula ng video nabanggit natin ang pagyanig na naitatala kada 26 na segundo? Sa tingin namin, panahon na para sabihin kung ano nga ba ito. Unang napansin ni Jack Oliver ang mga pagyanig noong dekada 1960 at 60. Tinawag ang fenomeno na ito bilang pulso ng daigdig. Masigasig na pinag-aralan ni Oliver ang datos. At bilang resulta, natukoy niya na ang mga pag-alon ay karaniwang may pagitan na mula 20 hanggang 28 segundo. At ang mga pagyanig na ito ay mga alon ng tunog. Nalaman ng siyentipiko na sa Timog Atlantiko ang sentro ng pagyanig. Natukoy lang ang eksaktong lokasyon matapos ang ilang panahon at pagyusbong ng tamang teknolohiya. Ang sentro ng pagyanig ay sa Luk ng Bona. Si Oliver ay nasa Golpo ng Guinea. Bakit na ba may phenomenon na tinatawag na pulso ng daigdig? Si Jack Oliver mismo ay inisip ng dahilan nito ay maaring magmatic na aktibidad o paggalaw ng mga alon. Pagkalipas ng ilang dekada at sa pagdami ng datos, mas naitukoy ang lokasyon ng epicentro ng mga pagyanig. Nananatili pa rin ito sa Golpo ng Guinea. Ito ay nagbigay daan sa paglitaw ng bagong bersyon tungkol sa likas na katangian ng pulso ng mga pulso. Maaring nabuo ito dahil sa natatanging lokasyon ng continental shelf. Mayroon ding kabaliktarang teorya ayon dito, ang sanyi ay ang aktibidad ng bulkan sa isla ng San Tome. Kahit ano paman, lahat ng bersyon ay nagsasabi na ang Golpo ng Guinea ay isang natatanging lugar. Sa aming channel, madalas kaming nagkukwento ng hiwaga ng kalawakan. Ngunit kahit sa daigdig, marami pa ring bagay na di lubusang na pag-aaralan. Halimbawa nito ang mga pailalim na pagyanig at uga. Alam natin ng tiyak, tayo ay ganap na walang kalaban-laban sa mapanirang lakas ng ating planeta. Maaaring akalain natin balang araw na kontrol na natin ang mga puwersa ng kalikasan, pero isa lang itong ilusyon. Sa palagay mo, saan patutungo ang mga pag-aaral ukol sa lindol sa hinaharap?
Kaya bang mahulaan ng mga siyentipiko ang mga bagong lugar sa hinaharap?